Si Sir Ronald, tsaka si Atty. Enzo. Parehas kaibigan. Wala eh, no choice eh. Aray ko. Diba? Oh, ganun tayo mga kababayan, no choice tayo eh. Oh, ganun talaga eh. Aray ko. Ha, diretso. Ninoy Aquino Day, hindi na inano ng Malacanang dati, 'di ba? Hindi nila to kinukontra nila ito ng pag-declare ng holiday. At at saka may message. May message si PBBM. Parang parang conciliatory sa Aquino ah. Ano bang napansin mo doon? Oo nga, 'di ba? Parang binanggit niya yung example ni Ninoy na naging dahilan sa Yung pagbagsak. courage. Oo, na naging dahilan sa pagbagsak ng kanyang tatay. Oo. Bagamat general naman yung pagkakasabi niya na si Nino yung nagbigay ng isang magandang halimbawa ng pag-o-offer ng kanyang sarili para sa cause ng democracy. Yung courage ni Ninoy sa kanyang conviction, ibig sabihin yung pinapaniwalaan niya para sa ng democracy. Medyo yun. Kaya nga kahit si Kiko D nung tinanong kung anong comment, sabi ni Kiko D, ayaw ko na muna No comment. So, ano ba na? Posible mas maganda ba ang tinatakbo ng posibilidad ng pag-iisang pwersa ng mga grupong lalaban sa Duterte o nagiging mahirap? Sabi ko nga sa iyo dati, hindi naman kinakailangan gawin formal yun. Ikalawa, ay depende yan sa mangyayari sa impeachment. Kung hindi may impeach si Sara, ganyan. Siguro, Tignan niyo po ha, sila na rin nagsabi kung gaano kabuti yung presidente. Ginawang holiday po yung kay Ninoy. Diba dati kinokontra pa yan eh. Oh. Kita mo? Ginawang holiday yung kay Ninoy, dati kinokontra pa yan. Oh, pero ngayon, wala. Kasi nga, mabuti yung puso ng presidente. Diba? Mabuti po yung puso ng presidente, diba? Oh. kung nagkakaroon ng unity kahit hindi formal or official. Diba? Kaya, mas gumaganda yung possibility ng nag-iisang anti-Sara cabinet. More than at any other time. Oo. Kaya lang mayroon naman tayong nakikita na parang mga irritants. Halimbawa itong nangyari kay Christian Esguerra. Alam naman natin si Christian Esguerra identified sa Kakamping, sa Dilawan. Tapos ito namang mga pro-BBM na mga vloggers. Alam mo, may mga post yung ilang mga pro-BBM vloggers, sabi nila, dinadala sa level ng parang away. Ayan si Atty. Enzo na nagsabi dilawan ka, Christian Kupal. Si Atty. Enzo na nagsabi, kaibigan namin yan. Atty. Enzo, kwento mo niya kay Christian Kupal kung binabayaran mo kami para pumunta sa rally. Kwento mo dyan. Atty. Enzo, kwento mo niya kay Christian Kupal. Si Atty. Enzo po, pumupunta kami yan sa rally ng Sara Duterte. Lagi namin kasama yan. Alam niyo yan. Bunyog. Alam ni Atty. Enzo yan. Kwento mo kay Christian, Atty. Enzo, kung magkano binayad mo. Ipakwento mo, Atty. Enzo. Ikwento mo kay Christian Esguerra kung binabayaran mo kami para sa rally. Yung katulad mong Kakamping. Aray ko. Para magkaalaman, hindi namimintang yung kupal na Christian Esguerra journalist. Aray ko. Di ba? Meron pa kayong I stand with Christian Esguerra. Di tumayo kayo.
Di ba? Oh, basta ako, I shit with Christian Isguera. Di ba? Oh. So yun, ang rebat ko dyan, I stand with, ako, I shit. Aray ko. Aray ko. Ah. Pinaninindigan nyo pa yan? Kupal na yan? Journalist, walang mapakitang ebidensya? Ng pro-BBM na loyalista at saka Dilawan. Pangit naman yung ganon, hindi naman to away ng Dilawan. Kasi dapat nga mag-build tayo ng pagkakaisa ng lahat ng anti-Duterte. So sana dapat wala yung mga ganyan-ganyan. Ano masasabi mo, Nal? Kahit naman ano yung sabihin nila, hindi naman yun yung reality. Kaya okay lang, sabihin nila parang let off steam, di ba? Pero yung mga nangyayari sa ilalim, hindi naman sila yung pina-factor in. Ang pina-factor in dito, sino ba yung makakatalo kay Sara? No? At si Chris, Sana, Sir Yamas, yun ang na-realize ni Christian. Sana yun ang na-realize ni Christian. Hindi naman pwede, Sir Yamas, kami lang sasabihan nyo. Diba? Aray ko. Diba? Christian, significant journalist yan. Pero hindi naman siya hindi naman siya membro nitong mga grupong ito Na-identify lang siya. Dahil nga, bumabanat siya sa mga Duterte. Pero never siya naging membro ng kahit anong pink or yellow organization. Ang sana lang, yung Member siya, Sir Ronald. Member siya ng yellow. Huwag tayo. Kasasabi lang ni Attorney Enzo eh. Aray ko. alter ego ng presidente, huwag na siyang sumama rito. No? Dahil yung spokesperson ng presidente, siya yung alter ego ng presidente. So hangga't maaari, pabayaan na niya yung mga tao ang makipag-away. No, wag na siya. Dahil ang alter ego ng presidente dapat hindi nakikipag-away sa mas mababa sa kanya. No? Halimbawa, tayo, dapat walang aaway sa atin, wala naman tayong posisyon No? sa balanse ng puwersa, we are insignificant. 'Di ba? Dahil wala tayong posisyon 'Di ba? So, ako, pwede siguro ako ma-identify na Pinklawan dahil chairman ako ng Akbayan. 'Di ba? Pero si Christian, wala namang organisasyon si Christian Bakit siya dinudumog? At bakit nila i-reduce sa away between the Reds and the Pinks? The Reds and the Yellow? Definitely, walang kinalaman doon. Kaya nga, kaya nga, ay si Sara. Ang mahalaga rito, yung anti-Duterte. Oo, dapat yun ang fokusan natin. Kumbaga sa crucial na laban na ito na may impeachment, dapat nagtutulong-tulong tayo na tayo yung nag-i-explain sa tao ano ang nangyayari sa impeachment. Kakampings ka man, Dilawan or pro Marcos, kita mo naman yung nandun sa Senate, di ba? Yung mga prosecutors, yung mga public prosecutors. Di ba yung public prosecutors, may mga pro Marcos doon. Mayroon din doon Dilawan, mayroon kakampings doon, o nandun sila Chiljok, no? Di ba? Akbayan yan. Si Laila Didima, mamamayang liberal. Yung isa sa mga spokesperson, si Renico, Makabayan Black yan, leftist yan. Tapos, kumbaga, bakit sana yung unity na yan, lahat yan anti-Duterte, iba-ibang grupo, nagsama-sama. Sana ma-preserve din natin yan hanggang na sa 2028. Kaya, sana itong mga irritants na to, itabi natin yan. Ang mas concentrate tayo. Pero attorney kasi, pag gobyerno ka, halimbawa kami, nasa gobyerno kami, dapat huwag kami masyadong sensitive. Dahil kami yung gobyerno, kami yung responsible sa buong bansa. Diba? Kaya pag merong kakulangan, halimbawa, kaunti lang nakukulong na korap, talaga masisisi kami. Kung halimbawa may problema sa national budget, talaga masisisi kami. Diba? Kung talagang kung may problema sa mga insertions, may problema dito sa leadership fund, no? May problema dito sa mga allocables,
may problema rito sa flood control, masisisi kami. Diba? Kaya wag ka masyadong sensitive. Yun ang nature ng gobyerno eh. Talaga namang babanatan ka ng maraming mga tao, lalo ng mga journalists. No? Wag kang makwan. Wag kang mapikon. No? Ang pwede magbanatan, yung makakapantay. Alam mo, hindi ko maintindihan ba't ang dami nagagalit ang dami nasasaktan kay Yusek. Alam nyo, parang ewan ko kung sadyang nagpapakatanga kay Yusek na nagagalit sila o ewan ko ba? Aray ko. Eto mga kababayan ha, alam nyo ba, mas malalang malala pa, ha? Malalang malala pa si Harry Roque dyan. Bakit? Si Harry Roque, tinatanong mo yan, ubod ng sinungaling. Halatang sinungaling. Eh, ba't di kayo nagsiiyakan nun? Kay Yusek Ler, iyak kayo ng iyak. Diba? Yun lang yan eh. Diba, Sir Ronald? Yun lang yan eh. O, kay Harry Roque, hindi kayo na ubod ng sinungaling. Kita mo, ano nangyari? Lagapak tayo sa Duterte administration. Dahil napaniwala tayo ng kasinungalingan ni Harry Roque. Di ba? Alam mo yan, Secretary Llamas, alam mo yan eh, di ba? May mga DVD pa nga niyan. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Di ba? Di ba? Alam natin yan, Sek Llamas, di ba? Sek Llamas, alam natin yan, di ba? Nasa DVD pa nga yan eh. Aray ko. Saka na natin yung DVD na yan. No? Pero hindi yan usapin na may isang journalist, may isang vlogger na nag-criticize yung alter ego ng presidente, siya na yung makikipag-away. Iba na yung makipag-away. Wag na siya. Dahil ang alam ko kasi, at least yung mga nakita ko mga nakaraan na gobyerno, ang spokesperson walang sariling opinion. Ang opinion lang niya ay yung opinion ng presidente. No? At dahil ang opinion mo ay opinion lang ng presidente, hindi ka nakikipag-away sa lahat. Hindi ka namimili ka ng makakaaway. Halimbawa, si Sara, Vice President, yun, pwedeng awayin, di ba? Pero, hindi mo aawayin lahat. No? Inuulit ko, kung ikaw ay alter ego ng presidente, lagi mong iisipin, no? Ano ba yung dapat posisyon ng presidente? Hindi yung posisyon mo. Yun lang yung sinasabi ko, no? O kaya nga ako rin may mga nag-comment diyan na si ang Palace Press Officer daw masyadong panatiko sa pagdidepensa sa presidente, masyado daw Attorney Enzo, mali rin yun. Mali yun sa Attorney Enzo. Eh, paano pa si Harry Roque? Paano pa si Harry Roque? Ilang kasinungalingan yun. Aray ko. Ano masasabi nyo kay Harry Roque nun? Si Yusek Ler, real talk lang sinasabi niya with evidence. Kung masasaktan kayo, wala tayong magagawa. Ako naman, ang paliwanag ko naman yan, expected naman yan sa pag Palace Press Officer ka, ay siyempre, alam nga naman, hindi mo ipagtanggol ang presidente. Talagang yun yung trabaho mo eh. Kaya, hindi mo ipagtatanggol ang presidente sa lahat. Ipagtatanggol mo yung presidente sa Mami Chris Rose, thank you ha. Hindi, kaibigan ko to si Attorney Enzo. Kaibigan ko po to. Mabait yan. No, mahirap yun. Dahil ang dami papagpigil sa presidente. Pipili ka lang. Diba? At usually, ang pipiliin mo, yung medyo ka-level ng presidente. Dahil nga alter ego ka eh. Kumbaga, pag nagsalita ka, parang nagsasalita yung presidente. No?
Ba't naman papatulan ng presidente yung isang Ronald Llamas o yung isang attorney Enzo? O halimbawa, nag-criticize tayo sa gobyerno, dapat hindi tayo papatulan. Dapat Hindi, ang kaya lang, Nald, diba? pwede naman sana, ang pwedeng nangyari dyan, bilang Palace Press Officer, okay, ipagtanggol mo ang presidente kasi trabaho mo yan. Pero isa pang trabaho mo, yung mag-develop ng support para sa administration. At sa pagkakataon na yan, sana hindi dumating sa ganito. Hindi dumating sa ganito na yung mga pwersang katulad nito, itong sila Christian, anti-Duterte din naman yan eh. Tapos itong mga pro-Marcos, anti-Duterte din. Sana yun na lang yung na-highlight natin. Pero anyway, sa tingin ko naman, baka humupa na yan dito sa susunod na mga araw kasi mas kailangan natin unity against sa Duterte. Lalo na dito sa impeachment. Matagal pa to. Kaya hindi tayo dapat dito ma-divide. Pero sa tingin ko naman, okay na rin yan na naglalabasan ng mga ideas. Pero sana wag nang palakihin pa. Sana patungo na tayo sa pagpapahupa ng init. Okay na yon, nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa, nangyari na yan. Pero sana patungo na tayo sa unity. Pero kung hindi ito ma-manage, ay pwede itong lumala. Halimbawa, marami na ngayon ng mga civil society, marami ngayon, halimbawa, yung nabasa ko kanina, nabasa mo ba yun? Yung morning coffee talks. No? Maganda yung kanyang depensa kay Christian. Dumadami na yung ganon. No? Nagsisimula na rin yan manggaling sa pink movement. Nagsisimula na rin yan manggaling sa mga independents. So, inip in the bud na, no? Wag nang patagalin. At tumatagal siya dahil nga parang ang kalaban ni Christian yung buong gobyerno eh. No, parang yun ang kalaban niya. Mali na naman dyan. Alam nyo, eto po katulad niyan, yung mga iba't ibang vlogger, bumabanat kay Christian. Ibig sabihin, lahat yan, pakawala ng Malacanang. Aray ko. Sadyang mali si Christian. Yun ang sabihin nyo. Ba't hindi nyo ba magawa na sabihan si Christian na mali siya? Yun lang yan eh. Diba? Yun lang yan eh. Ba't hindi nyo masabihan si Christian na mali siya? Pusang ina naman Diba? Yun lang yan sa Llamas. Sabihan mo na mali si Christian. Tapos! Aray ko. Diba? Kaysa maglabas pa tayo ng mga DVD dito sa Llamas. Ikaw talaga. Guo Jia, 出席习近平。 Diba? Kaysa maglabas pa tayo ng mga ganyan-ganyan, huwag na natin patagalin yun, si Llamas. Isa lang yan. Diba? Aminin ni Christian na siraulong bobong kupal siya. Aray ko. Yun lang yan. Kasi pag hindi niya inamin yun, kinonsinti nyo, dire-diretso tayo. Matagal niya nang ginagawa yan. Ngayon, Ngayon pinatulan siya, iyak-iyak. Diba? Alam mo yan, Sek Llamas. Huwag nating, nasa DVD yan eh. Diba?